aspiring executive assistant, happy blessed Sunday sa inyong lahat. For today's video, mga manay at aspiring executive assistant or aspiring virtual executive assistant. Yeah, meron akong isa sa mga friend ko at the same time, follower ko siya. Yon, nag-request siya, ano nga ba yung kasi gusto niya magsimulang mag-virtual assistant or virtual executive assistant or admin professional that would like to be part of the executive assistant or virtual assistant world. So, ano yung mga basic na dapat natin tandaan? Siyempre, una, dapat dahil gusto mo, mag-work from home ka na lang or makakuha ka ng client na hindi ka na nagbabiyahe, I advise those that are executive assistant or any admin professionals or other professional that would like to shift as executive virtual assistant or executive assistant, dapat meron kayong devices. So meaning, at least yung computer or laptop ninyo is a minimum of ano ba yun? Either Ryzen 4 or Ryzen 3, Pentium 3, yun yung minimum pala is Pentium 3. Yung Pentium 3 sa kaya ito, no? Yun yung pinaka-basic. So, Pentium 3, at least yun. And then, at the same time, dapat meron din kayong internet sa bahay. At least, yung iba, mga 50 Mbps lang. Hindi naman kailangan masyadong mataas. At least, minimum 50 Mbps. And then, at the same time, syempre, dapat meron kayong place, hindi naman kailangan at least tahimik ng pwede mong gawing work area sa loob ng bahay ninyo. Syempre dapat may small table ka na magiging workplace mo. So internet, importante. Dapat hindi siya yung internet lang. Pwede naman data, pero kung makakakuha ka ng linya mo, much better. Pero kung simula ka pa lang, pwede namang data lang. At least, 50 Mbps, mga ganon. Yung iba naman, kasi pag below 50, based sa experience, baka mag-lag o mag-buffer or maputol pag may mga meetings ka. And then at the same time, dapat paghandaan mo din. Kasi kung ano ba yung niche mo, dapat ano yung expertise mo. Ngayon, kung wala ka pang niches na alam mo na doon ka nag-excel, I suggest i-upskill mo muna yung yung mga meron kang skills tulad ng magaling ka ba in terms of admin, being admin professional. Ang mga basic dyan dapat yung email management, calendar management. Syempre dapat yung skills mo rin, communication skill, kasi dahil sa executive virtual assistant world, marami talagang competition. Kasi una sa lahat, to be honest, some of the yung mga HR na nagre-recruit din kasi, meron silang standard talaga. They will be conducting interview via online. At the same time, meron siyang virtual interview na tatanungin ka ng mga situational. So, dapat you are prepared also. At the same time, syempre yung personality din. Kasi titingnan din nila yan on how you're going to, face the virtual assistant world. At the same time, kailangan kahit gaano ka din kagaling or gaano ka kagaling din in terms of communication, during the interview, even hindi naman kasi natin ang first language natin is English. So at least na makakaintindi ka, makakapag-converse ka into English, kasi most of the interviewer, even ang HR is Filipinos, they used to conduct interview na using English language. So dapat maka-adjust ka din. At the same time, if the question is English, you should answer English. But you have to practice. So mga gusto pa lang yung beginner pa lang, I suggest that you have to practice. So search ka sa internet, what are the basic interview questions. At the same time, aralin mo kung halimbawa nakalimutan mo na yung mga bagay na pag-aralan mo, tulad ng there are a lot of email or communication tool like yung Outlook, Google, Gmail, yung mga ganon. So dapat aralin yon. Then there are a lot of communication tools like Zalo, Slack, may mga ganon siya. So, MS Teams. So, yung mga yon dapat i-upskills natin din ang sarili natin. Kasi, most of the sa interview session,
my experience ninyo, what are the tools that you are familiar with, and then yun yung mga tatanungin yun, dapat ready ka din. So for those that are willing pa lang to join the VA or the executive assistant world, I suggest that you up skills, okay? Kung hindi naman kailangan umattend ng mga, marami naman sa online session sa YouTube na aralin natin on how you going to be prepared enough to look for a job, which is the virtual assistant world, na gusto mo lang, bahay ka lang, ganyan. But syempre dapat talaga kumpleto ka ng devices, internet, place, no? Hindi kailangan lahat bago. Tsaka headset din na yung may noise cancellation para at least maiwasan. But ako, ang pinaka basic sa akin, hindi mo muna kailangan bumili ng magagandang device or laptop, computer. Dapat kung meron ka naman phone lang, aralin mo muna yung mga skills mo, mag-refresher ka. If not refresher courses, soft skills courses, mag-aralin mo yung online, marami naman sa YouTube. Tapos not only study, but you have to apply and try the application, so that when the employer asks you on how to do this, the actual scenario, for example, they will give you also case study on how you're going to do some report like Excel, filtering those reports, and how you answer email, something like that. So you better study that. So yun lang for this is tip for those that would like to have a virtual assistant world, join the virtual assistant world or executive assistant world. This is tip number 28. So I hope that you've learned, no? Tagli siya, makatulong sana ito para at least ito yung pinaka basic talaga sa tip number 28 natin, kasi kailangan mong aralin ano ba yung niche mo. Yung niche is it's like expertise. For example, if your background is doing payroll, you study the different type of accounting tool like Xero in Australia, QuickBooks, something like that. And if you're familiar with the admin professional, maingay lang yung background, nasa labas kasi kami, admin professional ka or HR professional ka, something that like FMS, HRMS, something like that, or QuickBooks also is a good din, kasi na siya marami na rin siyang ang features ng QuickBooks, may pang HR din siya, not only accounting, no? Yun mga niches. For example, you are good in designing like graphical, video editing, so you learn using CapCut, Canva, so yung mga ganon, graphic designing poster, so aralin mo yon, may mga ganon din naman. And if you are also very good in self-study, there's a lot in YouTube, no? And nowadays, ang latest trends in our admin professional, better not only in marketing, but if you learned how to use funnel designing, it's very good. That's good. So this is only tip number 28, guys. So happy blessed Sunday to all. I hope that I impart some knowledge to you. Ito yung pinaka-basic na matututunan nyo sa akin. And soon I'll be sharing more based on my actual experience from my previous experiences. And that's all. Bye! Like, share, and subscribe. And follow for more videos. This is Anita Casur, your executive assistant. Bye!